Sa bakanteng lote muna nakatira ang ilang residente sa General Santos City matapos mapuruhan ng lindol ang kanilang mga bahay. Pati simbahan at paaralan di pinatawad ng bagsik ng pagyanig. May report si Emil Sumang. Takot ang namayani sa car wash na ito sa labas ng Notre Dame de Diangas University sa Gensan nang yumanig kahapon ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nakuha na ng pagguho ng bahagi ng eskwelahan. Sakit po sir kasi nakahilakot ko kahapon sir sa pagugno sa eskwelahan sir kay nakasagit ko nga ang eskwelahan na hugno na kay ang mga teachers sa taon nasa sulod o mga security guard pero nakadagan sila kahapon. Complete na ito? Yes. Dito ka na. Sa barangay Kalumpang halos mapitpitan 3 palapag na supermarket na gumuho kahapon. Isang bangkay ang nakuha ng BFP, 2 pang pinangangambahang naipit ang sinisikap mailabas. May warehouse din doong bumagsak ang pader, 3 ang nasawi. Si Marifel naman, tinamaan ng debris sa ulo. Tapos sabi ko, tulungan niyo ako. Kasi nanap ako ng mga anak ko. Sabi ko, tulungan niyo ako dito. Dito ako nabagsakan ako ng wall ng bahay. Bagsak ang kisame ng Holy Cross Parish sa barangay. Matatagalan pa bago magamit ulit ang simbahan. Bakas din ang pinsala ng lindol sa kalapit na Agan Metro Subdivision sa barangay Lagaw. Napinsala itong hilera ng mga bahay. Tignan niyo po yung kusina. Mistulang humiwalay po sa main house. Saka ho tumagilid. Dahilan para mabiyak ho yung kisame at hindi na ho talaga mapapakinabangan sa kasalukuyan ang tahanan na ito. Yung kisame, na talaga, bumagsak yung kisame. Magdamag ako sa hindi ako nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko, iyak. Dasal na lang tayo na. Magdasal na lang tayo na. Tawag tayo sa Panginoon. Ang dating OFW na si Alice hindi inakalang mauuwi sa wala ang ilang taon niyang ipinundar. Super kasakit. Para din akong nasunugan. Wala na, sila na. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin. O doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagaw, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal ng pagyanig. Tumumba ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay mga kapuso, tingnan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay dahilan para ito'y tumagilid. Nananatili muna sa bakanting lote ng subdivision ang ilang residenteng wala ngayong masilungan. Wala akong kuryente, tama? Wala na sir. Walang kuryente. Wala na sir. So walang tubig. Walang tubig lahat. Wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Hihingi ng tulong kahit ano lang pangdagdag ng kasi. Construction. Oo. Emil Sumangil, GMA News.